Jeremias. Inihulog si Jeremias sa balon. Ika-38 kabanata. Nabalitaan ni Shephatiah na anak ni Matan, Gedalia na anak ni Pashur, Jehukal na anak ni Shelemiah, at Pashur na anak ni Malkia ang sinabi ni Jeremias sa mga tao. Ito ang sinabi niya. Sinasabi ng Panginoon na ang sinumang manatili rito sa lungsod ay mamamatay sa digmaan, gutom at sakit. Pero ang sinumang susuko sa mga taga-Babilonia ay hindi mamamatay. Makakaligtas siya at mabubuhay. Sinasabi rin ng Panginoon na tiyak na maaagaw at sasakupin ng mga taga-Babilonia ang lungsod na ito. Kaya sinabi ng mga pinunong iyon sa hari, kinakailangang patayin ang taong ito dahil pinahihina niya ang loob ng mga sundalong natitira, pati ang mga mamamayan dahil sa mga sinasabi niya sa kanila. Hindi siya naghahangad ng kabutihan para sa mga tao, kundi ang kapahamakan nila. Sumagot si Haring Zedekiah, ibibigay ko siya sa inyo, gawin niyo sa kanya ang ibig ninyo. Kaya kinuha nila si Jeremias sa kulungan at ibinaba nila sa balon na nasa himpilan ng mga gwardya. Ang balon na ito ay pag-aari ni Malkia na anak ng hari. Walang tubig ang balon, pero may putik, at halos lumubog doon si Jeremias. Ngunit nang nabalitaan ito ni Ebed-Melech na taga-Ethiopia na isa ring pinuno sa palasyo, pinuntahan niya ang hari sa palasyo. Nakaupo noon ang hari sa pintuan ni Benjamin. Sinabi niya sa hari, mahal na hari, masama po ang ginawa ng mga taong iyon kay Jeremias. Inihulog nila siya sa balon at tiyak na mamamatay siya doon sa gutom dahil halos mauubos na po ang tinapay sa buong lungsod. Kaya sinabi ni Haring Zedekiah sa kanya, magsama ka ng 30 lalaki mula sa mga tao ko at kunin niyo si Jeremias sa balon bago pa siya mamatay. Kaya isinama ni Ebed-Melech ang mga tao at pumunta sila sa bodega ng palasyo at kumuha ng mga basahan, lumang damit at lubid. At ibinaba nila kay Jeremias ang mga ito roon sa balon. Sinabi ni Ebed-Melech kay Jeremias, isapin mo ang mga basahan at lumang damit sa kilikili mo para hindi ka masaktan ng lubid. At ito nga ang ginawa ni Jeremias. Pagkatapos, iniahon nila siya mula sa loob ng balon at ibinalik sa himpilan ng mga gwardya ng palasyo. Muling ipinatawag ni Haring Zedekiah si Jeremias. Muling ipinatawag ni Haring Zedekiah si Jeremias doon sa pangatlong pintuan ng templo ng Panginoon. Sinabi ni Zedekiah kay Jeremias, may itatanong ako sa iyo, at nais kong sabihin mo sa akin ang totoo. Sinabi ni Jeremias kay Zedekiah, kapag sinabi ko po sa inyo ang katotohanan, ipapapatay niyo pa rin ako, at kahit napayuhan ko po kayo, hindi rin po kayo maniniwala sa akin. Pero lihim na sumumpa si Haring Zedekiah kay Jeremias. Sinabi niya, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon, na siya ring nagbigay ng buhay sa atin, na hindi kita papatayin o ibibigay sa mga nais pumatay sa iyo. Sinabi ni Jeremias kay Zedekiah, ito ang sinabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Kung susuko po kayo sa mga pinuno ng hari ng Babilonia, maliligtas po ang buhay nyo, at hindi po nila susunugin ang lungsod na ito. Kayo po at ang sambahayan nyo ay mabubuhay. Pero kung hindi po kayo susuko, ibibigay ang lungsod na ito sa mga taga-Babilonia, at ito po ay kanilang susunugin at hindi po kayo makakatakas sa kanila. Sinabi ni Haring Zedekiah, natatakot ako sa mga Hudyong kumakampi sa mga taga-Babilonia. Baka ibigay ako ng mga taga-Babilonia sa kanila at saktan nila ako. Sinabi ni Jeremias, hindi po kayo ibibigay sa kanila kung susundin nyo lang ang Panginoon. Maliligtas po ang buhay nyo at walang anumang mangyayari sa inyo. Pero kung hindi po kayo susuko, ito naman ang sinabi sa akin ng Panginoon na mangyayari sa inyo. Ang lahat ng babaeng naiwan sa palasyo nyo ay dadalhin ng mga pinuno ng hari sa Babilonia. At sasabihin sa inyo ng mga babaeng ito, niloko po kayo ng mga matalik niyong kaibigan, at ngayon na nakalubog po sa putik ang mga paa nyo, iniwan nila kayo.
Dadalhin po nila ang lahat ng asawa at anak nyo sa Babylonia. Kayo po ay hindi rin makakatakas sa kanila, at ang lungsod na ito ay susunugin nila. Pagkatapos, sinabi ni Zedekiah kay Jeremias, "Huwag mong sasabihin kanino man ang napag-usapan natin para hindi ka mamatay. Maaaring mabalitaan ng mga pinuno na nag-usap tayo. Baka puntahan ka nila at itanong sa iyo, ano ang pinag-usapan ninyo ng hari? Kung hindi mo sasabihin, ay papatayin ka namin. Kapag nangyari ito, sabihin mo sa kanila, nakiusap ako sa hari na huwag niya akong ibalik doon sa bahay ni Jonathan. Baka mamatay ako roon." Pumunta nga ang mga pinuno kay Jeremias at tinanong siya. At sinagot niya sila ayon sa sinabi ng hari sa kanya. Kaya hindi na sila nag-usisa pa. Walang nakarinig ng usapan ni Jeremias at ng hari. At nanatiling nakakulong si Jeremias doon sa himpilan ng mga gwardya ng palasyo hanggang sa masakop ang Jerusalem.